Pero ayon sa mga nabasa ko is mag-antay ka lang daw. Ito, mamatay siya. Ito, yung nasa likod ko. So, yan yung gagamitin natin. So, Human, what's up sa inyong lahat? I'm Mr. Godlex at nagbabalik tayo for another paranormal content video. At ngayon ay gagawin natin ang isa sa mga pinaka-delikadong paranormal game. O sabihin natin na paranormal ritual. Kasi actually, ritual itong gagawin natin ngayon. Natatawagin natin dark mirror ritual o yung reflection sa salamin. So sa paglalaro ng game na ito, kailangan natin of course ng isang salamin, kandila. Yan. So itong salamin na ito ay dapat hindi na natin ginagamit kasi sa dulo ng paranormal game na ito, sa dulo ng ritual, ay kailangan natin itong basagin. So paano nga ba natin gagawin ang ritual na ito? Una, alas 12 ng madaling araw o 12 midnight. Pagkatapos, humarap ka sa salamin ng mag-isa. Katapos, nakapatay ang lahat ng ilaw, walang katao-tao maliban sa iyo. Walang tao sa paligid. Kasi kinakailangan na kapag gagawin mo ang ritual na ito, ay mag-isa mo itong gagawin dahil mag-isa mong haharapin ang posibleng panganib na maaring mangyari sa iyo. So ngayon, kapag ready ng lahat, kapag nakapatay na ang ilaw, at basta laging tatandaan na kailangan may nakareding kandila. Ngayon, pagkaharap mo sa salamin ay titingnan mo ang replika mo sa salamin ng 3 segundo. Pagkatapos ay lalayo ka ng bahagya, kunting distansya lang mula sa salamin at saka kahihinga. Ngayon, pagkahinga mo, after ng ilang segundo, sisindihan mo ang kandila at doon na magsisimula. So, again mga kaparing, dito sa paranormal game na ito, kinakailangan talaga buo ang loob mo. Matapang ka. Wala kang kinakatakutan at kaya mong harapin ang consequence na pwedeng mangyari. So, merong dalawang posibleng mangyari. Una, kamalasan. Maari na sa pamamagitan ng paranormal ritual na ito ay magdala ito ng malas sa buhay mo. Pangalawa, kamatayan. Dahil sa pagsasagawa ng paranormal game na ito o paranormal ritual na ito, maari kang makatawag ng mga demon na maaring pumatay sa iyo. Pangatlo, maari kang makulong sa salamin. Maari na ang replika sa salamin ay maaring hindi na ikaw at maari ka nitong kunin paloob at siya ang papalit sa iyo bilang tao dito sa mundong ito. Again, ang lahat ng ito ay mga haka-haka lamang o mga conspiracy theory about sa ritual na ito. So ngayon, para mapatunayan natin ang mga ito, ay gagawin mismo natin ang paranormal ritual na ito ng 12 midnight. Kahit na napakadelikado nito. Again, aware ako sa magiging consequence, pero yun nga, gagawin pa rin natin to para mapatunayan kung totoo nga ba ang mga ito. Ano nga bang mangyayari kapag gagawin natin ito ng alas 12? Gaano nga ba ito katakot? Gaano nga ba ito kadelikado? Yan, ang ating aalamin. Again, ako si Mr. Godlex at ito, ang Dark Mirror Reflection Paranormal Ritual. Okay, so ngayon mga kaparing, nandito ako ngayon sa sala. Actually, alas 12 na ng madaling araw. Teka, may muta pa ta. So, actually, alas 12 na ngayon ng madaling araw. Ayan, ako lang mag-isa dito sa sala. So, ipapakita ko sa inyo yung salamin na gagamitin natin, no? So, ito yan. Ito. Yung nasa likod ko. So, yan yung gagamitin natin. So, ngayon, okay, so ngayon mga kapareng, nandito na tayo. At ito yung salamin. At yan yung gagamitin natin, no, sa paranormal ritual na ito. So, mga kapareng, kung matatandaan ninyo, no, itong salamin na ito rin ang ginamit natin sa pagsasagawa ng Bloody Mary Challenge o Bloody Mary Game, isang uri din na paranormal game na which is napaka-creepy din at napaka-delikado. Ngayon, papatayin natin ang ilaw at itong ring light at magtitira lamang tayo ng kandila. So yun yung kailangan kasi natin dito, no, bago natin simulan. Kailangan naka-ready na yung kandila para, alam niyo yun, pagkatapos nating tumingin sa replika natin sa salamin ng 3 segundo, ay kailangan natin dumistansya ng kaunti at saka huminga. Yung parang
Kaya parang ganyan. Pagkatapos, tsaka natin sisindihan yung kandila. At let's see kung anong mangyayari. Kung ano nga ba. So, ang gagawin natin pagkatapos nun ay stay lang tayo, tumitig lamang tayo sa salamin, at titingnan natin kung magbabago yung replica natin sa salamin. So, meron kasi, ayon kasi sa mga conspiracy, after daw nun, kapag nakatitig ka lamang sa replica ng sarili mo sa salamin, ay pwedeng magbago. So, maaring mag-iba yung galaw, no, ng replica mo sa salamin. So, which is, pag nangyari yun, talagang sobrang creepy nun, man. Sobrang nakakatakot. So, I hope gabayan tayo ng Diyos sa pagsasagawa natin ng ritual na ito. Ngayon mga kaparing, okay na. Nakapatay na yung ilaw, so yung ring light na lamang natin. But yeah, so bago natin patayin yung ring light, ito, yung kandila, naka-ready na para mamaya, no? Para pag kailangan na natin sindihan, ay okay. Okay, so ngayon mga kaparing, okay ng lahat, ready na. Nakapatay na yung ilaw, naka-ready na rin yung kandila natin and lighter para mamaya, no, pag kailangan na natin sindihan, is okay na. So ngayon, papatayin na natin yung ring light at para makapagsimula na rin tayo. Ayan, so medyo pinahinaan lang natin ng konti, no? So, okay, tara. So, okay. So ngayon, ang sabi doon is tingnan yung sarili, tumitig sa sarili ng 3 segundo. 1, 2. Okay. Ngayon, ang sabi doon ay umusog ng konti at pagkatapos ay huminga. Okay. So ngayon ay pwede natin sindihan yung kandila. Okay, so ngayon mga kaparing, dito na tayo. Ang last step nito, okay. So ngayon man, ay nagawa na natin, no? Sabi nga doon is tumitig mismo sa sarili ng 3 segundo o yung replica mo sa salamin, 3 segundo mo yun titingnan at pagkatapos ay uusog ng konti at saka hihinga. Ngayon, dahil nagawa na natin yung ritual, I don't know kung anong sunod na mangyayari, pero ayon sa mga nabasa ko is mag-antay ka lang daw. Teka, namamatay siya. Antayin mo lang daw na may magbago sa replica sa sarili mo sa salamin. So basically, kailangan pa rin natin tumitig doon ng ilang segundo pa. Okay. Okay. So, wala pa namang nangyari, no? Kaya, yun. So, I decide na medyo, alam mo kasi mga kapare, ang creepy kasi talaga ng larong to at talaga napakadelikado. Kaya hindi ko rin talaga kayang tapusin. Okay. Okay, so yun mga kapare, yun nga. So, hindi ko na tinapos pa yung paranormal ritual kasi sobrang nakakatakot, sobrang creepy. Sa dulo, kasi kailangan talaga tumatapos. Pagkatapos, kailangan pambasagin itong salamin, no? Para sabi nila is hindi mo kaharapin yung consequence. Pero since na wala pa naman tayo sa gitna, hindi ko na tinapos pa yung game kasi sobrang creepy talaga as in. At ayoko rin kasi basagin to. Importante sa amin to. Matagal na rin kasi yan. Kaya di ko rin kayang basagin. Since na hindi ko na tinapos no yung ritual, bukod sa, alam mo yun, nafe-feel ko na para bang, alam mo yun,
na parang may umaaligid sa'yo. As in, sobrang creepy talaga mga kaparing kasi 1 a.m. na, tapos ito pa ang ginawa natin. Bukod sa hindi ko kayang basagin ang salamin, sobrang nakakatakot na. Tinitingnan ko pa lang yung sarili, yung replica ko sa salamin. Pinikilabutan na ako, tapos parang, alam mo yun, kakaiba talaga sa pakiramdam. As in, kapag sinubukan mo to, kakaiba sa pakiramdam. Kaya, so yun, mga paring, hanggang dito na lamang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. At pasensya na kayo kasi sobrang creepy talaga. So yun, kung gusto nyong subukan ng game na ito, pwede naman. Kung gusto nyong subukan ng paranormal ritual na ito, pwede nyo itong gawin. You can do it at your home. At pwede kayo may kasama, pwede mag-isa, pwedeng grupo, etc. Depende sa inyo. Basta make sure na susundin yung rules at kailangan yung tapusin ng game. So pwede naman kahit di nyo tapusin. Ako nga, hindi ko nga tinapos eh. Kapag feeling nyo ay sobrang creepy na o parang hindi nyo na kaya yung pakiramdam na parang may kasama ka na hindi mo nakikita, pwede nyo nang tapusin ng paranormal ritual na ito. Wala namang ipinagbabawal dito, like kailangan tapusin mo, etc. Parang ganun. So again man, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more paranormal content. So again, sa mga next video natin ay mag-upload din tayo ng mga Tagalog horror stories, mga true to life story to mga kaparing, mga horror. Okay, at tayo mismo magnanarrate. Okay, bye.